meron pong malaking pagkakataon para maipakita ng mga senador, lalo na po yung independent senador, di bali na yung mga Duterte 7, Duterte senador, talagang wala na tayong aasahan dyan, puro Duterte ang kailang sinasabi. Yung grupo, halimbawa, tulad ni Senate President Chis Escudero at iba pang mga independent senador, ito yung pagkakataong makabawi kayo sa taong bayan sa matinding paninisi sa nakalipas na linggo, araw at buwan dahil sa inyong kabagalan, dribble, pagdidelay ng impeachment trial laban kay Sara Duterte. Ngayon po na nagpalabas ang Supreme Court na mayroong ruling na dinideklarang unconstitutional yung ginawa ng Kongreso, hindi kayo. Yun daw proseso na ginawa ng Kongreso lumabag sa batas, sabi ng Korte Suprema. Ngayon, kayong mga senador, kasi nasa inyo na po yung kaso, na i-forward na sa inyo ang article of impeachment ng February 5 pa, pero inyong inupuan, binaliwala nyo. Kaya nawala ang katarungan, katotohanan na hinahanap ng taong bayan. Pero nag-umpisa na kayo, marami pong abogado ang nagsasabi, kahit na yung mga retired associate justice, may karapatan, pwede pang gawin ng mga senador na panindigan ang kailang ginagawa dahil in a constitutional duty na magkaroon ng trial sa oras na matanggap nila yung kaso. Nasa inyo na yung kaso. Ang sinisisi naman at sinasabing lumabag sa batas ay ang Kongreso, hindi ang Senado, hindi ang mga senador judge. Kaya ito yung malaking pagkakataon na kayo'y makabawi sa taong bayan, lalo na Escudero, ikaw yung sinisisi ng mamamayan kung bakit umabot sa ganito. Kasi kung nag-trial ka, sinunod mo yung kaagad-agad na sinasabi ng saligang batas, pagkatapos yung matanggap ang article of impeachment, dapat itong panahon ito tapos na ang trial. Alam na natin kung conviction or acquittal si Sara Duterte. Pero na-dribble na delay dahil kasalanan ninyo, mga senador. Ito yung pagkakataon. Maninindigan ba kayo? Paninindigan ba ninyo ang inyong constitutional duty? Paninindigan ba ninyo na kayo nagsimula na yung impeachment court? Dapat ituloy ito at walang pwedeng pumigil. Inuulit ko, hindi po sinabi ng Korte Suprema na itigil ng Senado na tumigil kayo o mali kayo. Hindi. Ang sinabi ng Supreme Court, sa ruling ng Supreme Court, ang Kongreso ang nagkamali. Ang Kongreso ang lumabag sa batas. Yun po ang sinasabi. Hindi ang impeachment court, hindi ang senador judge. Kaya kayo, kung kayo'y maninindigan, dapat nyong panindigan. Ituloy mo ito, Senador Escudero. Sa aking opinyon, ito ang daan para dahan-dahan kang makabawi. Alam kong nabugbog ka sa ilang buwan na pagdidribble mo sa kasong ito. Galit na ang taong bayan sa iyo, Luzon, Visayas, Mindanao at mga Pilipino sa abroad. Ngayon, kung maninindigan ka na ituloy mo ito dahil nagsimula na ang impeachment court, dito papanigan ka ng taong bayan kung maninindigan ka yan, prinsipyo dahil kayo ay senador judges. Constitutional duty ang inyong gagawin. Okay? Kung nagpalabas ang Supreme Court ng TRO, Temporary Restraining Order, ayan, pwede kayong tumigil. O sinabi ng Supreme Court na kayo lumalabag din sa batas, ayan, pwede kayong tumigil. O sinabi ng Supreme Court na magdidebate pa, oral argument muna ang Supreme Court para sa issue, pwede kayong tumigil. Wala naman pong ganun eh. Basta sinabi ng Supreme Court, unconstitutional ng ginawa ng Kongreso. Okay, ng Kamara. Kayo, hindi kayo kasali doon. So, gawin mo, Senador Escudero at ng iba pang mga senador dyan, ang inyong pagiging senador ng Republika. Katarungan at katotohanan ang gusto malaman ng taong bayan. Dito kailangan madinig ito. Okay? Alam nyo, meron ako kasing presidente. Kung hindi nagkakamali, nung nagtatrial na ang Senado tungkol dun sa Corona impeachment court, impeachment trial, merong inilabas na temporary restraining order ang korte nun. Pero dahil nag-resume na katulad ngayon, nag-resume na yung impeachment court, hindi pinansin ng Senado yung TRO. Dahil ang sabi ng Senado, constitutional duty namin ito. Trabaho namin ito. Bakit namin titigil? Walang nagawa ang Supreme Court, no? Natahimik ang Supreme Court kasi nanindigan yung mga senador. This time, pwede rin yung gawin yan. Pwede yung sabihin din na, trabaho namin ito, gagawin namin ito. Hindi labag sa batas na kami mag-trial kasi nandito na yung kaso.
amin din itong obligasyon para maiparating at makita ng taong bayan ano ba itong impeachment na ito. Ano ba itong ebidensyang ito at ipagtanggol ni Sara ang kanyang sarili. Yan po yan. Okay? Ang tanong, kaya bang gawin ng Bicolanong Senador, Senate President Escudero itong ating sinasabi? Advice lang natin yan. Kung kanyang gustong gawin, makakabawi siya sa masamang imahe niya. Hindi lang naman ang Senate President ang nasira. Actually, ang buong institusyon, ang buong Senado, binatikos ng taong bayan, nasira. Halos wala ng tiwala ang mamamayan. Ang panawagan nga po ng taong bayan ay i-abolish na ang Senado. Tanggalin na ang Senado. Ganyan na yung galit ng tao. Kasi nga, mag-a-6 na buwan na. Next month, August 5, eksaktong 6 na buwan na ang pagka-delay nito. Tapos ngayon nagkaganyan pa. Di ba? So, panindigan po ninyo. Okay? Kung maninindigan kayo, palagay ko mas matutuwa ang taong bayan. Kung gagawin nyo ang trabaho nyo, mas niniwala ang taong bayan. Pero kung kayo po ay magpapadala at hindi nyo ilalaban ang inyong obligasyon at karapatan at constitutional duty, lalong masisira ang Senado. Magiging ang dating sa pantaha ng iba, nagiging utusan na lang kayo ng Korte Suprema. Parang ganon. Ang sabi nga ng iba, wala na bang karapatan ng elected official kapag nagsalita ang Supreme Court? Yan po yung mga tanong. Okay? Pero ako naman, ang aking paniniwala at aking opinion, hindi naman kayo ang pinagbawalan ng Supreme Court, hindi naman kayo ang pinansin ng Supreme Court, kundi Kongreso lang, dapat ang Senado ay manindigan. Kung gusto nyong dahan-dahang maibalik ang tiwala ng mamamayan sa inyo, dahil tanggapin man yun o hindi, nawala ang tiwala ng taong bayan. Kaya nga ang sigaw nila, abolish Senado. Tanggalin ng Senado. Sayang ang sweldo, sayang ang pera, bilyon-bilyon ang pera. Pangalawa, Escudero, napakabigat ng kinakaharap mo ngayon. Dahil ikaw yung pinagdududahang insertion, nagsingit, di umano, ng 142 billion pesos this year budget 2025 na nakita ng kampo ni Senador Soto at saka Ping Lacson. Kinumpirma ng Department of Budget and Management na meron niyang naisingit na 142 billion doon sa budget for 2025 na sabi ng DBM, hindi sila ang may programa noon. Hindi sila ang may idea noon. So, ibig sabihin, may nagsingit. At ikaw, Escudero, at yung mga ibang senador na kasamahan mo, ang pinagdududahan dyan. So, napakatindi. Grapping corruption yan. Kasi port barrel at saka PDAP, di ba, pinaniwala ang corruption. Hindi lalo pagka-insertion. Sobrang laki. 142 billion. Diyan lalo kang nasira, Mr. Senate President. Pag hindi mo na ipagtanggol yan, ay pwede ka diyang kasuhan ng plunder. Pwede kang matanggal bilang senador. Kasi yung plunder, non-bailable offense yan. Alam mo yan, abogado ka. So, insertion issue, problema mo. Impeachment issue, another problem. Umanao ng problema ito. Dalawa, Mr. Escudero, ang iyong dapat panindigan, ipakita mo sa taong bayan na ikaw ay mayroong matapang na liderato sa ngayon. At hindi sa lahat, senador ka na gusto mo ay para sa bayan, ipakita mo. Ituloy mo ang trial, linisin mo ang pangalan mo, ibalik mo ang tiwala ng taong bayan sa Senado, at pati na rin yung pangalan mo na dadamay sa insertion, 142 billion, inuulit ko, napakalaking pera niyan. Good luck sa'yo. Please like and share, subscribe and follow sa hindi pa.